Yes, kuya, complete the whole cardiac cycle. Inuutusan mo ba ako? Hi, nurses! Today we're going to learn the cardiac blood cycle. Makinig kasi lumalabas na sa board exam. And sa nursing school, usong-uso to, guys. Nurses, yung kulay blue is deoxygenated blood. Tapos yung red naman is oxygenated na. Okay? Okay, let's start. Nagsisimula palagi yan, guys, sa body systems. At dun din siya ang ending niya. So dito siya nagsisimula, guys, sa body systems. Kasi ginagamit ng body systems natin yung blood. So papasok siya sa superior and inferior vena cavas. Guys, pag sinabing vena cava, veins. Kung tatanungin kayo ng teacher mo, vena cavas are actually the largest veins in the body. So papasok siya na deoxygenated. Tapos, bababa siya sa right atrium. Tandaan, yung heart has 4 chambers. Alam niyo na yan, guys. Right and left atrium and ventricle, left and atrium and ventricle. Diba? 4 na chamber. So, bababa siya first sa right atrium. Tapos, syempre, from right atrium, bababa siya ulit sa right ventricle. Here. Pero, may dadaanan muna siyang door. May pintuan, guys, kasi right chambers eh. Ang chambers, ibig sabihin yan, kwarto. At kapag papasok ka ng kwarto, may pintuan. So, may pintuan first. Ang first pintuan is tinatawag na tricuspid valve. Tinawag siyang tricuspid kasi 3 yung cusps niya. Ano yung function ng mga valves? Simple lang. They prevent backflow of the blood. Para kapag papasok na siya sa isang chamber, magko-close na siya para hindi na siya doon bumalik. So, bumaba na sa right ventricle, pupunta na siya sa lungs. Kailangan niya pumunta ng lungs. Pero may dadaanan mo na siyang door tsaka tube. Ano yun, kuya? Eto. Yung first na dadaanin niyang door is tinatawag na pulmonary semilunar valves. Saan yan papunta? Papunta yan sa pulmonary artery. Kuya, wait! Why is it called pulmonary artery? Deoxygenated blood to. Well, yan yung ginawa ng Panginoon natin, so wag niyo akong questionin. Charis lang. So guys, tandaan, pulmonary artery is the only artery that carries deoxygenated blood. At ikikarry na yan papunta sa lungs, kung saan nangyayari yung gas exchange. Kung tatanungin naman kayo sa board exam or ng teacher nyo, saan specifically sa lungs? Sa alveoli. Sa alveoli, nangyayari ang gas exchange. At mahahanap lamang ang alveoli sa lungs. Okay, now nandun na siya sa lungs, na-exchange na from carbon dioxide to O2, so oxygenated na siya. So pupunta na siya ulit sa left atrium. Pero before siya sa left atrium, may dadaanan siyang tubo. Tinatawag yan na pulmonary vein. As you can see, separate sila ng function. Pulmonary vein is the only vein in the body that carries oxygenated blood. Now, nandito na siya sa left atrium, kailangan na siyang bumaba sa left ventricle kasi ipapump siya ni left ventricle papunta sa katawan natin. No? At may pagdadaanan na naman siyang pintuan. Ang pintuan na to ay tinatawag na bicuspid valve or tawag din siya na mitral valve. Sa name niya pa lang, guys, bicuspid lang siya kasi dalawa lang yung cusps niya. Yan yung nagko-close and open. To prevent what? Backflow. Now, pag dumaan na siya dun sa valve na yon, pupunta na siya ng left ventricle pala. At from left ventricle, kailangan niya pumunta ng body natin. So, may dadaanan na naman siyang dalawang bagay. May isang tubo at isang door. Ang isang door na yan tinatawag na aortic semilunar valves. Tapos, from aortic semilunar valve, dadaan siya ng aorta. Tandaan, ang aorta is the biggest artery in the body. Ang vena cava is biggest vein. Ang aorta is the biggest artery. And from aorta, papunta na siya sa buong katawan natin, sa body systems natin. Sa respiratory system, sa kidneys, sa brain, sa integumentary system or sa skin. Basically, all parts of the body. At uubusin na naman siya ng body, kukunin niya din yung oxygen, tapos mawawala na naman, tapos the cycle begins again. And that's it. Now you learn the cardiac blood system. I hope you learned something new today and you will pass the board exam.